So eto ngayon mga sangka napakalaking pasabog na dapat mong malaman at dapat malaman po ito ng bawat pamilyang Pilipino. Wala po munang DDS dito o Marcos loyalist o Dilawan. Pare-parehas po tayo Pilipino. Dapat po ninyo itong malaman. Okay, gusto ko lang ipaabot to kasi para makatulong po tayo sa mga kababayan natin, no? Sa buong bansa kasi may nangyayari po ngayon sa Pilipinas na dapat po ninyong malaman. Okay? Ito po ang sa tingin ko malaking pasabog po ito ngayong taon mga sangkay na maintindihan po ninyo kasi meron po tayong good news ngayon. Okay? Ulitin ko, alisin po muna natin yung pagiging DDS natin, pagiging loyalista natin, pagiging dilawan or pink lawan, lahat ng political color. Pilipino muna tayo dito, ha? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload po natin, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito ang balita kasi. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para syempre magkakilala po tayo. Ito yung balita. Zero balance billing. Mahigit 1.3 milyong pasyente sa mga ospital ng Department of Health ang hindi nagbayad ng hospital bill sa pagtatapos ng 2025 dahil sa zero balance billing program. Akalain niyo yan mga sangkay. Ganyan po kalupit ang programa ng pamahalaan mga sangkay. Lahat naman po tayo na hospital, 'di ba? Lahat ng mga Pilipino, 'di ba? Ikaw, ako, pamilya natin, lahat po tayo na hospital. At pag pumunta kang hospital, mga sangkay, kailangan mo ng pera. 'Di ba? May mga hospital pa naman, especially sa private, mga sangkay. Ito, may good news ako ha. Both public and private ito, mga sangkay. Titingnan po natin. Pero itong zero balance billing sa mga DOH hospitals po ito. Ito po yung mga hospital, mga sangkay, na kabilang po sa DOH sa buong bansa. Marami pong mga kababayan po natin, halimbawa na lamang po doon po sa Tacloban, sa EVMC ba yun, no? Eastern Visayas Hospital. Ngayon, mga sangkay, doon, kapag nagpa-hospital ka, wala kang babayaran. Malaking hospital po yun, ha? Hindi yung pipitsuging hospital. Pero pag magpa-hospital ka, wala kang bayad. Kahit umabot po ng, ang operation mo, umabot ng 500 or 100 or 1 million pesos, wala kang babayaran. Ganyan po kalupit mga sangka itong zero balance billing ng pamahalaan. Ayon dito, mula Hulyo hanggang Disyembre, umabot sa 74.65 billion ang hospital bills na naging libre para sa mga pasyenteng naka-admit sa basic ward accommodation. Sa ilalim ng 2026 budget, nakalaan ang tig 1 billion para sa local government unit, hospitals at 4 na specialty hospitals para higit pang mapalawak ang implementasyon ng programa. Oh, mga sangkay, eto nga nakaraan, 'di ba? Nauuso ngayon yung dadalhin ka sa hospital. Mga sangkay, kahit kami nagulat. Sa St. Luke's, mga sangkay, alam naman po natin kung gaano kamahal at ano tawag dito, kaganda yung hospital na yan, yung St. Luke's sa Pilipinas. Ngayon mga sangkay, nagulat kami kasi dinala ko po doon yung wife ko, mga sangkay. Ngayon, kasi meron po siyang karamdaman na kailangan ipacheck, na confined po siya doon. Then, nung lalabas na kami, syempre, kailangan mo magbayad. Inasaan na namin, sobrang laki ng babayaran nito. Tapos, pumunta ako doon. Dala lang po yung pangalan niya, mga sangkay, syempre, ng pasyente. Pagdating ko po doon sa pagbayad, bigla pong yung malaking babayaran ko, naging kakaunti na lamang po, mga sangkay. Nabawasan po ng gusto. Ano po yun, ha? Private hospital.
Bakit mga sangkay? Dahil po sa PhilHealth. Kaya ang laking tulong ng PhilHealth. At alam nyo mga sangkay, yung PhilHealth niya, hindi rin po updated yon. So, totoo yung sinasabi ni PBBM, mga sangkay, na kahit yung PhilHealth mo hindi updated, as long as member ka niyan, hindi ka nakapagbayad, magbe-benefit ka pa rin. Pero mas maganda, syempre, kung nagbabayad ka, mas malaking benepisyo yon. Especially sa panahon po natin ngayon, unpredictable po, mga sangkay, yung ating situation. Pwedeng okay ka ngayon, bukas, meron kang karamdaman, di ba? Mga sangkay, ika nga, health is wealth. So, mas maigi mga sangkay na mayroon po tayong mga pambala every time na mayroon po tayong karamdaman. At eto pong PhilHealth, malaki po talagang tulong to mga sangkay. Alam ko maraming issues kasi ang PhilHealth po talaga dumaan po yun sa matinding korupsyon sa Pilipinas eh. Kaya nga lang, inaayos po ngayon ng pamahalaan. At ngayon ka lang makakakita, mga sangkay, ng zero balance billing. Maghanap kayo, no? Maghanap kayo ng kung sino mang nag-implement nito. That never happened, mga sangkay, itong zero balance billing. Sipin mo, magpa-hospital ka, tapos ang bill mo, umabot ng, sabihin na natin, 1 million, wala kang babayaran. Diba? Ang lupit nun. So ngayon, mga sangkay, ito lang, para mas maano natin, yung mga nakaka-encounter neto, maliban po sa zero balance billing, yung iba pang benepisyo ng PhilHealth, kakaunti na lang kasi talagang babayaran mo ngayon sa mga hospital. Kahit po sa private, kapag may dala kang PhilHealth, kakaunti na lang yung babayaran mo. At hindi po katulad dati na ang dami mong lalakarin. Ngayon, ipapakita mo lang yung PhilHealth mo. Kahit ngayong pangalan, basta member ka ng PhilHealth, makikita na po yan, mga sangkay, sa system. Ganyan ngayon. No? Ganyan po ngayon, mga sangkay. Maliban pa po yan sa tig 20,000 worth na mga gamot per year, mga sangkay, sa bawat Pilipino na pwedeng i-claim just in case meron kang need na gamot, pwede mong gawin yon. Kaya nga lang, mga sangkay, sabi nila, may mga LGUs daw na hindi binibigay yon, kinukurap daw. Mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. Anak ng tokwa kayo. Kayong sumisira sa gobyerno natin eh. O ngayon, mga sangkay, ito, ano ba ang mayroon sa zero balance billing? Pakinggan po natin si PBBM nung SONA. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Sa buong Pilipinas po yan, mostly mga sangkay, mga public hospitals. Dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente Yun. sa DOH ospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo. Yun ang maganda, mga sangkay, di ba? Oh, ngayon, ito na ang balita tungkol dyan, no? Mahigit 1.3 million na daw pong mga pasyente ang nakinabang nitong zero balance bill ng ating pamahalaan. O ito, tingnan po natin. Ito 5 months ago kasi baka lang nakakalimutan po ninyo. No? Mas maganda siguro habang nanonood kayo, yung mga nagpa-hospital na dyan na nakinabang ng maliban sa zero balance billing, yung mga kahit hindi DOH hospitals na ikinabang po dahil sa PhilHealth. Tindi po ngayon, mga sangkay. Kakaunti na lang babayaran mo, hanapan ka lang ng PhilHealth. May PhilHealth ka ba? Tapos pag meron, titingnan lang. Wala ka nang asikasuhin. Bagsak agad yung babayaran mo. Ganyan po kalupit, mga sangkay. Hindi ko po malalaman yung bill. Iniisip ko na po siya na andun na po ako sa point na iniisip ko lagi gabi-gabi naman. Abang andito ako sa hospital, paano babayaran? Saan ko po kukunin yung pambabayad? Grabe, no? Umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang hospital bill ni John nang Grabe, oh. makonfine sa East Avenue Medical Center sa Quezon City dahil sa aksidente. Grabe. Bukod sa iniindang Kalahating milyon. sakit, gabi-gabi niyang iniisip kung saan kukunin ang ipambabayad sa naturang ospital. Ngunit laking ginhawa niya at maging sa kanyang pamilya nang makitang wala na silang babayaran pa kahit 5.
Mhm. Siyempre, kaiisip mo po kung saan ka Kahit 5, mga sangkay. kukuha ng ibabayad. Tapos ganito, magiging zero bill siya. Yun po, talagang napakasaya po talaga namin. Kabilang si John sa naging benepisyaryo ng Bayad na Bilmo program ng pamahalaan. Kanina personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang East Avenue Medical Center upang tignang mabuti kung naipapatupad ng maayos ang Zero Balance Billing Program. Mhm. Sagot pa rin ang rehab ng hospital. So yan po mga sangkay, talagang totoong nangyayari yan. At maliban po sa zero balance billing, yung mga iba pang benepisyo ng PhilHealth talagang umaarangkada. Kahit ngayon mga sangkay, kahit itry mo, wag naman sana na kung mayroong kabilang sa pamilya mo na mga hospital, pag dinala mo yun sa hospital tapos may PhilHealth ka, malaking ginhawa. Wala ka nang lalakarin pa eh. Yun na yun, mga sangkay. Maliban na lang kung mayroon ka pang alam na mga kailangang puntahan para makakuha ng benefits. Pero pag PhilHealth, magagamit mo talaga siya, mga sangkay ng husto. So, ganun po ngayon ang programa. Ganun po kalupit. Marami kasi hindi alam ito eh. So, gusto ko lang i-remind ang lahat. Kasi napakagandang balita nito. Ayun, ngayon lamang po ito. Breaking news po ito. Umabot na daw po ng 74.65 billion ang hospital bills na naging libre. Gobyerno po ang nagbabayad. Ngayon lamang po yan nangyayari mga sangkay. Laking ginhawa po niyan. And I hope na maa-appreciate po ito ng lahat ng mga Pilipino. No? Kasi lahat naman tayo Pilipino eh. Alam mo, magkakalaban tayo sa politics but we are all Filipino. Mga sangkay, deserve po natin yung ganitong klaseng pagtrato. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.